Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:11 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa hirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka may inulanon nga hapon sa inyo nga tanan. Mekanismong dulot ay pagunlad sa kababaihang Adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 23, tuig 2026. We are down sa second to the last Tuesday sa ikaanom nga bulan sang tuig 2026. Grabe do sang San-O lang kita no nag-imbokada sang tuig 2026 and here we are nearing na sa katapusan sang bulan sang Hunyo. bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuan ako. Good afternoon sa aton dira nga mga nanay, sa mga mama, mga mami, mga lola, mga mamita naton nga nagapamati subong nga hapon kag syempre Sinuan na babaeng palapa, maayong hapon man sa mga amay, kapal sa'yo'y mga tatay, mga daddy, mga papa, sinuan na babaeng palapa. Din ka man mga biyan nga bahin sang Pilipinas sa konsang kalibutan, hopefully no you are safe. Itaya diri no sa syudad sang Iloilo. Halikaina sang aga no. Naga ulan-ulan diri sa Iloilo City. Totoo, kayang-kaya ko, sinuan. Sabay pa ha sa mga ginikanan naton dira no, mga parents naton, guardian naton. Na masugat sa inyong kabataan karon sa hapon kay ti subong no may klase na kita kabay pa nga ready ka mo dira sa inyong nga payong o kon sang inyong nga jacket. Pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuan ako. Sa buong bansa Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes diri sa programa Babayi Ka. May mga espesyal naman kita no nga mga bisita nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Danin nyo kami tutubla 1:55 subong nga hapon, and as always, ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Hindi lang mga biyan isa no, kundi duhagid ka dinapit nga bisita ang makita ninyo later on diri no sa studio naton. Agod istoryahan naton mga biyan no, ang pila sa mga pagpanikaso sang isa man ka all-female chapter diri sa aton sa Iloilo. Babae ako
at may silbi sa especially no sa paghanda sa aton nga komunidad kung mga layunin, karapatan sa mga kontra no sa anuman nga kalamidad. kahirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong For example no subong no nga may panindig. ulan-ulan diri sa aton importante mga abyano nga we will be reminded although nga ti sulit-sulit no especially diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo always namon ginong gina-emphasize to be prepared no sa anuman nga disaster o kung kalamidad. Pero it's good thing mga abyano nga we are regularly reminded Babay ako sa mga dapat naton ubrahon, sa dapat naton na amihan, mekanismo tay pagpanghandaan. pagunlad sa kababa. Iti hindi bago for us no for example no ang bagyo, Ang pagdaot ng media, pagbabataan, pagbaha, this is not new no para sa aton. So mas maayo no nga kita gina-remind kita always kailan pa man, babay ako. para nga pag-abot no sang tion for example abi no magbaha dira sa inyo nga lugar or mabaskog no ang ulan, ano bala ang mga dapat nga obrahon especially those living sa mga low-lying areas naton or always no ginalandslide ang ila lugar, always ginabaha. So ang aton mga abyan no kay ti subong no is the fourth Tuesday of the month. Mga babaeng palaban ang hamon ng buhay dito Ang aton mga abyan mga dinapit nga bisita gikan sa JCI Iloilo ilang ila. So recently mga abyan no mi ara ini silang mga projects related no sa disaster preparedness. So istoryahon naton isa ina sa mga topiko naton subungahan. Pero antes naton ina mga abyan no padalman kag i-introduce sa inyo ang aton nga mangin dinapit nga bisita. kayang-kaya ko si Makuha kita na no sampina naton ka latest nga weather update kaupod man ang aton nga pag-asa Iloilo. Hibaluon naton no lauman bala naton na mangin mainulanon or madamol pagid ang pagbubo sang ulan subong nga Martes sang hapon o kon karon sa gabi. Yari mga beno sa aton piyak nga linya ang aton nga weather observer gikan sa pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Tuesday, June 23, 2026. As of 10 a.m. kaganang aga, ang ginamonitor natin nga si Bagyong Francisco ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang sentro sa iya mata ay ara sa may 375 km east-northeast of Apari, Cagayan. May maximum sustained winds nga 175 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 215 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 10 km per hour. So, base sa ating nga track and intensity outlook ay ang ining si Bagyong Francisco ay posible magagwa sa ating Philippine Area of Responsibility on Thursday evening or on Friday morning. And then, mayara pagid kita ka isa ka bagyo nga gina-monitor sa sagwa sang aton nga par. So, ang ini nga bagyo ay orihin nga nasa platan kaganang alas 8 sang aga nga may kalayon 2,605 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So ang ining mga bagyo nga na-mention ay wala man iti direkta nga epekto diri sa aton sa especially diri sa Western Visayas. Samtang southwest monsoon ay nag-aapekto sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dirin bangod sini nga sistema diri sa Western Visayas ay maga-eksperyensya kita sang magal-umon nga kalangitan nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panagoob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin yung magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak kag ginang alas 5:29 sang aga kag magatunod ini alas 6:15 karon sa hapon.
Kag muna yung atong latest weather update, halin diri sa may Iloilo Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga. Salamat. Ma'am Lenore, unahon nato no ini nga bagyo si Francisco bali from super typhoon nag-weekend ini siya into typhoon and you've mentioned lauma naton pag magwa ini sa Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday. Yes, ma'am. So, ang ini nga bagyo, so from super typhoon ay nangin typhoon na lamang ini, kaginang alas 8 ng aga. And then, ano siya, base sa ating nga track and intensity outlook ay posibleng magagwa on Thursday evening or Friday morning. Yes. Ang isa, Ma'am Lenore, no, kaginabantayan naton nga weather disturbance sa gwa sa nga Philippine Area of Responsibility is LPA ini siya. May tsansa nga masulod ini sa PAR? Yeah, so ang ini nga, so kagahapon, so LPA pa lang siya, pero so do karon ma'am ay yara na sa Okay. tropical storm category ang ining nangin bagyo na siya ma'am, so tropical storm category na siya. Kag wala man natin siya gina rule out nga ang possibility nga magasulod man siya sa aton nga parsay kay ang iya hula kay pa westward and then eventually curving man siya eh. Mhm. So amo na ma'am. Pero ma'am, ang ini no nga currently ang bagyo no nga si Francisco, wala ini siya sang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Same with ini nga ginalauman naton nga magasulod sa PAR nga another bagyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala sila ti direktang epekto. Then, ano lang, si Bagyong Francisco nga ni, amo na yung nagapa-intensify sa ating nga hanging habagat. Okay. No, kung sa diin, amo na which is currently nga nag-aapekto diri sa atin sa Western Visayas. Yes. Ano ang mangin local name ma'am sang sinino nga isa ka bagyo sa gwa sa nga PAR? Well, in case ma'am nga magsulod siya sa atin nga par, ay paghahatagan natin siya sa local name nga si Bagyong Gardo. And susubong Ma'am Lenore no diri sa amon sa station sa distrito sang Lapas nagabuo no ang madamol nga ulan may wino makita bala naton dira no sa inyo kung diin nga mga areas pagi diri sa Western Visayas or sa Panay Island ang nagaulan. Yes, ma'am. Ang currently nag-aulan subong ay sa sa San Joaquin, Miag-Ao, Gimbal, Tigbawan, Oton, kag Iloilo City, ma'am. Do District 1 ginigali Ma'am Lenore ang Yes. mga area no kung sa diin nagaulan subong nga hapon. So until when inila uman naton Ma'am Lenore ang pag-ulan-ulan? Well, possibly ma'am magalas ni 1 to 2 hours or hasta 3 hours, ma'am, nga pag-ulan nga dire-diretso. And then, possible man nga mag-ulan pagad karon sa gabi. Pero Ma'am Lenore ha, klaro no sa aton nga mga tagpalamati ang reason no kung nga nagaulan as of the moment is not because no of this Bagyong Francisco but gina-enhance ni ang southwest monsoon naton. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang mga pag-ulan nato, ang mga pagguom-guom nga na-experience natin sa buong adlaw ay tugay na sa southwest monsoon natin o kon hanging habag. Yun, sa mga nagapamati subong nga hapon Ma'am Lenore no nga mga parents nato no, mga nanay, mga tatay nato, mga guardian naton nga especially masugat no karon sa hapon sa ila kabataan sa eskwelahan, any advice sa ila Ma'am Lenore? Mag-monitor lang kita sa ating nga weather update and then lang kita magdala lang kita sa payong para sa protection sa ulan or di gani raincoat, magsugat kita sa ating mga kabataan. Kag mag-monitor kita sa ating nga weather update. Okay. With this Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So sa gihapon no yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco no halin ini sa kategory no nga super typhoon, nag-weekend ini siya no into typhoon pero according kay Ma'am Lenore wala sang direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Ang reason nga nagaulan no as of the moment especially diri sa aton no sa La Paz area bangod ini sa southwest monsoon nga ginpabaskog sang bagyo. Kag ang isa pagid nga ginabantayan nato no another pagid nga
from LPA nangin bagyo man no pag panghalanan ini siya nga Herado no. So according kay Ma'am Lenore, wala gina-rule out no ang posibilidad nga magasulod ini siya sa PAR, pero same no with Bagyong Francisco, wala man ini siya sang direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Side Philippine Standard Time, launa 27 sa hapon. sugang taglay, pakikipaglaban sa karahasan, kapisan matong Mga biyan, as mentioned earlier, no, subong Martes, sa pagpangalagad sa programa Babay Ka, duwa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas, Iloilo. kayang-kaya ko, sinuan ako sa buong bansa. Recently, mga biyano, may ara sang proyekto ang JCI Iloilo Ilang-Ilang related no sa disaster preparedness. Gani hibaluon nato no ano bala kadako nga bagay no nga ang aton komunidad Kayang pamunuan, ginahandaan no ang anuman nga kalamidad. mekanismong dulot ay pagunlad. Balaan naton mga abyano ang preparation can save lives. Ekonomiya, Gani no subong nga hapon hibaluon naton ano ang about sa sining nga proyekto sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. babay ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babay ako na may Kagibaluon man naton mga abyano ang pila pagid sa mga programa pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuan ako. sang local organization na tuhoy diri mga abyano sa Lala for Animals kag ang fitness games Move with Pride. Subong no nga bulan sang Hunyo, we are celebrating Pride Month. So hibaluon naton kung bala ini no related man sa aton nga selebrasyon subong nga bulan sang Hunyo. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin ang mga palagi. Base man no sa aton nga ihibalo madugay na ini mga abyo no ang fitness games. Duman ko sang una no may mga kapulisan kita diri no nga in uniform nga nagaupod no sa sining proyekto sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. Hibaluon naton ano ang mangin focus for this year naton nga fitness games. Kayang-kaya ko, sinuan ako sa buong Makaupod naton mga biyan sa aton nga pagbalik sigawan. ang aton no nga secretary sa JCI Iloilo Ilang-Ilang si SG Eugene no ang tawag ko niya sa iya. Kayahan, Shortcut sang ilang iya nga pangalan. kayang-kaya ko, Si sinuan SG Eugene sa kag buong iya bansa. ang nagabalik diri sa aton sa studio. Halin ano sa iya nga first guesting dito pa sa daan naton nga opisina. And now no nakabalik siya diri sa aton sa new studio naton sa Isati. Makaupod man naton mga biano ang Director for Public Relations si Ma'am Quency Penuel. So bantayan initanan sa pagbalik sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient.
Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba.
Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:37 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, no, subong nga hapon mga biyan, may mga bisita kita nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Hambang naton kaina, no, duha ang makaupod naton pero 3 ang makaupod naton mga biyan subong nga hapon together, no, with our baby member sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. Sa first part mga biyan, no, istoryahan naton ang natuhoy, no, sa recently nga ginhiwat man sang local organization nga disaster preparedness related nga mga projects. Agud mga beno mag-istorya sang sining proyekto sang local organization. Kaupo naton mga biyan subong hapon ang nagabalik diri, no, nga bisita sang Radyo Pilipinas Iloilo si Director Quincy Penuela, Director for Public Relations, kag ang aton mga abyano nga baby members sang local organization si Angelica Belarmino. Director and Madam Angelica, kamusta ka mo? Kamusta pagsaka diri sa aton sa studio sa Radyo Pilipinas Iloilo? Last time ang amon training. Disaster preparedness training. Kay equip na kami sa mga bagay nga hindi mo expected. So it's okay na laging handa. Yes, correct, no. Katie ang aton nga ginahatag sa community, no, ang dapat disaster ready sila, no, or dapat nagapanghanda sila, kita dapat nga mga members ready man anytime, no. Madam Angelica, no, thank you so much, no, nga kaupod ka namon subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang first few months nimo with JCI Iloilo Ilang-Ilang? Very active kay damo kami projects because pag sulod pa lang namon may projects na nga daan nakalatag. And then it's good to know kung diin ka bala mas maging beneficial or diin ka maging meaningful lang yung mga participation. And fortunately we've been working with Dear Quincy, so dirigid na test ng aton nga skills on project management, and it's fun man kay very timely gid, no, because we're now entering the rainy season. Yes. So bagyo is coming. Yes. So, dear Quincy, no, although nga nag-guest ka na namon the last time, pero makutong ko si Madam Angelica, no, ano ang reason ni mo nga nagsulod ikaw sa Ilang-Ilang? Actually, yung pinaka dream na magig ko halin sa una to be with empowered women. And then doon nabatian ko naman siya prior before kung anong JCI Ilang-Ilang, but it's different when you're there. Kay lain gid kung mag-work with your fellow women, tapos different kind of professions. So especially sa field ko subong, when you're entering community service, one of the best way to do it is with your fellow women. So bisan nag-projects naman ko sa una sa mga other leaders, it's still different really. Lain ang empowering kag ang movement when it comes to your fellow women. So far, ano ang mga projects nga na-intrahan mo na or currently you're handling? Currently, ang pinaka-first project that I've been handling with, in collaboration with a bigger program for Lala Ready, is ang Gugma para kay nanay. So, we are having that Gugma, gintawag siya naman Gugma para kay nanay because during emergency or DRR related incidents, ang aton nga mga emergency go bags or ang aton nga mga pang first aid is just general, but we do wala pagawa na tagaan highlight ang ano gid ang specific needs sa mga nanay or women during disaster. So this one na-inspired siya with the collaboration with our fellow members man, especially with the Office of Vice Mayor, who's also a JCI Ilang-Ilang member or Executive Vice President, Julie Grace Baronda. And kaupod man siya namon sa una sa projects, and dako siya nga importansya nga i-highlight naman ang mga needs ng mga nanay. Yes, I think si VM Baronda, no, started the Sibarad
of Iloilo City. So I remember no during that time nga do siya ang focus is about disaster preparedness no ang pagbulig sa ato nga community no to be disaster ready. So tell us about dear Quincy no you mentioned kagina ni Madam Angelica about the gugma ready. This is related sa disaster preparedness ang projects ng JCI. So, si Lala Ready program has different, mga nakaagapay na key factors. So, meron portion of policy alignment. Then, another is youth disaster preparedness. Another is women empowerment. And another is community impact. So, doon pumasok si Gugma para kay nanay sa community impact kasi Gugma para kay nanay includes disaster preparedness, and we have also prepared ang mga Lala Ready Go bags or emergency kits na they can use during emergencies or disasters. Pero hindi lang siya during disasters because they can use that especially kung may mga samad-samad. So pwede nila magamit anytime of disaster. So bali recently we have project no. Ano ni siyang about sa project naton? So, ang pinaka-recent na projects include the virtual disaster preparedness talks. So, ang mga virtual disaster preparedness talk in partnership with the DSWD Field Office 6, dala naman siya ang aton mga LGUs nag-attend to learn from camp coordination and camp management. And also also learned about volunteer management. So muna siyang pinaka-basic nga gintudlo sa tanan nga LGUs or MSWDOs nga dako gid ang factor sa bilog nga region. So kung sa ila ka mapaagi sang training, at least they can teach that kung sa ila man mga tagsa-tagsa nga area. Another project includes the youth disaster preparedness. So ang diri naman niya nag capacity building. So, may mental health awareness, may disaster preparedness drill, may man self-defense, and gintudloan man sila kung paano magkaroon ng life-saving skills. So, dako gid siya nga bagay. So, na-mention ko na gina ang Gugma para kay nanay, amo nang pinaka-recent na mga projects. And we also have sa isla. So, we had disaster preparedness man nga campaign and session sa isla wherein gitudloan man namon sila maging aware sang mga dapat nila hindi magpasalig kay hindi nyo balaan kung anong matabo kay maski iban gani subong no gakakita naton sa disaster hindi nila expect gatabo so muna amon sila gina-impose nga hindi kita magsalig. So dapat mas better nga we are aware, we are prepared. Yes, take it from someone nga nagaubra sa DSWD. No, ang ato nga DSWD isa man sa pinakamasako naton nga agencies especially during our disaster, even after gani isang disaster nato naga-reach out pa sa community ang DSWD. So luyag ko balikan no ang Gugma para kay nanay. Bali ano ang mga gin-emphasize naton sa mga ginikanan naton and how important nino nga ang mga nanay naton ready especially no kung for example may bagyo no gasala ini sila ay basi ang birth certificate sang ako nga bata ay mga bayo sang bata ko so gaano ka importante nga ready ang aton nga mga nanay. Ang sa aton nga mga nanay, actually, ang pinakanami isang programa nga natabo is that hindi lang siya emergency go bag, ang ginatag natin para sila. So, doon naging process siya kung paano maging ready ang isa ka nanay. Like, nag-start kami isang session on their mental health, kaupod sang amo niya president kasi President Kate. And President Kate Alba, gintudluan niya ang mga nanay kung paano maging kalmado sa tunga sang kung ano man ang matabo, either emergency or disaster, especially kaya nga mo niya first nga mga naging recipient of this program is ang mga nanay nato nga live sa shoreline. Sa mga coastal. Nagkadto kami sa barangay San Juan Molo kung di nang balay gid nila yalapit gid sa baybay. So dira dahil makitaan mo kung ano kasala sa mga nanay kada nga mag-amo niyo mag-ulan, grabe niya ako no. And then makita na touch kami isa ka nanay didto nga gina-videohan niya ang session nga na kay padalay ako na sa bana niya nga nagaka-depress kay malayo. Kay OFWs. Mental health is really important. So didto na mo na appreciate nga amo na abala nga sistema. And then after sa mental health kung paano sila magkalma, nila obrahon, proper breathing, yoga, simple basic yoga. Magamit man nila actually in everyday stress in general. And then we after na gindemo na mo na nunod sa atong emergency go bag. So just a brief overview sina is first of course ang atong emergency go bag is a waterproof nga regular dry bag.
and it serves as salbabida or butangan sa mga importante nga mga kagamitan sa or papeles ng aton mga nanay. And then first aid kit, the basic first aid kit. And then may sila dayon specific for the mothers, ang kinalain sang emergency bag na ni is that we just don't give them a towel, but what we give them inside the emergency bag is malong, which they could transform into different ways. Could be habol, bayo, duyan, diba? So very, very nanay. And it could also be used for emergency like wrapping or kung ano man na obrahon nila. And then another one that's make it different is ang mga specific needs ng nanay, like ang ilang napkins, ang ilang mayroon kataya nga diaper for their babies. Tapos may lain, aside from a regular ointment, mayroon sila yung ilang ointment for baby ointment, manzanilla. So those are different, what makes it different from a regular emergency bag. So other content niya is just the regular emergency kit nga mga flashlights, and you also have candles and stuff like that. So ang amo na siya nga content is specifically balano sang nanay kung ano ilaw brahon. And then we also teach them kung paano nila gamiton ng pito, like the first 3 whistles is very important. Pero mangayo ka lang tabang kung may makita ka nga may matabang simo. Kay karon kahagi ka nakapito, nakapoy ka nakapito, nakapoy ka na, diba? So amo na siya. And then nag-end siya with mapping with our director Quincy. And then basic na mga first aid nga strategies nga obrahon nila during injuries, or kung may matabo nga ano yung first thing that they have to do, ano ang mga senyales nga ila obrahon. So nag-end siya with that. It's like a complete package para sa mga nanay, because we know sila ang pinaka-stressful nga person when it comes when emergency happens. Imagine mo pila kabilog yung mga bata, diba? Tapos hindi ko pa kabalo kung sino mabulig simo, na. So nag-mapping sila, and then it ends with a special dear future self. I love that. I love that part. Like nga ba nila sa ilang future kung during emergency. Sulat-sulat lang pa sila. Tapos at the back is also what they wanted to tell with JCI, ano pang programa nga, feeling nila makabulig sa ila. And then we get to know what is the necessary trainings or workshop sa seminar nga ila nga pa again sa sunod. Yes, tell us about that, dear Quincy, no? Ano ang mga gimpang sulat sang aton nga mga parents didto, no? And kamusta ang plano naton? Are we planning sa iba pag yung mga coastal areas dili sa aton sa Iloilo to also do something like that nga project naton? So sa ila to ginsulat, ginbasa nila, may mga chosen kami nga ginbasa, and sa ila nga gibutang dako gid ila nga bulig kuno, dako ini nga bulig sa ila. It's because they have learned on, for example, ang natun-an nila is ang basic nga pag pag humagsamad paano mo siya tabunan, properly tabunan, or kung mapasok ka, himuon mo dapat at least 10 to 20 minutes mo siya sa water lang, hindi cold water. So dapat mo lang siya sa cool water or flowing water. So mga basic nila nga natunan dito ginpang share man nila, and they are nga sa future nga ready dapat sila, hindi sila magpanic, nakabutang dito sa ila nga dapat kalma lang sila during disaster, and also ituk mind gid nila or ibutang nila sa ila isip kung ano ila mga natunan, kag i-apply nila kung ano man dito, especially ang mga drills or anong basic during fire. Kung for example kung fire dapat sa dalong kamang ka kung once grabe ng aso sa babaw. So mga basic nga kinahanglan nila tandaan during emergency. Sambal nila masking gamay lang ini dako gid nga bagay. Especially hindi nila balaan kung anong matabo buwas. Yes, and it's good to be reminded no regularly hambagay naman kay inano, it's good to be reminded regularly. Although nga I know natak-an na ini sila, especially sa mga coastal areas naton dira no, sulit-sulit ini no, but it's good nga nagakagtuk kita sa community to also remind them no nga dapat amo ni siya ang obrahon ninyo kay basi bala sa sobra naton ka kumpiyansa kung kaisa malimtanan naton ang mga dapat sundon. So diin ang plano naton or what's next no para sa imo nga projects ang JCI Iloilo. So for these Lala Ready projects, we decided now we will choose schools danay. So sa youth kami focus after sini, ang focus is mapili kami mga schools
but only a portion session or isa ka subject nila nga pwede ma-apply ang aton nga disaster preparedness. So dito namon siya pasudlon sa isa ka subject, and we will coordinate with the school and disaster person assigned sa school nga muna may mga initiatives kami to conduct disaster preparedness kay ibagid yadaan. Especially ang mga students naghambal gid sila yadaan nga dako gid nga bulig man sa ila. May mga video message sila na man i-share namon sa page sa sunod ang ilang mga sharing kung gaano sila nakatuon dito sa mga basic disaster preparedness and life-saving skills. Yun. And before I let you go, no, kamo nga duwa, may any message ka mo, no, especially sa mga nagapamati sa bunga hapon, no, sa pagpanghanda sa anuman nga kalamidad? So, for me, always be ready because we don't know what will happen tomorrow. It's better be ready than regret what will happen later. Yun. For me naman, I think aside from ginhamba ni Dear Quens, I think it's important for community to also be involved. So we're calling everyone who wanted to also help us raise funds and create more emergency go bags for the succeeding natin yung mga barangays. Because this one is just the first. So there will be more next. And we are open for collaborators, partnerships, and sponsors. Yun. So for those nga luyag mag-donate, no, magbulig, no, you can message JCI Iloilo Ilang Facebook page or reach out, no, sa mga members ng JCI Iloilo Ilang. With this, Madam Angel and Director Quincy, thank you so much, no, for Thank you so much for guesting having diri us sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga abyan, this is only the first part sang aton ng guesting with JCI Iloilo Ilang sa aton nga pagbalik. Baka upod naton ang secretary sang local organization, si Secretary Eugenie Marie Senupe. Mga abyan, magabalik ang programa. Bye-bye ka. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Philippine Standard Time, 1:54 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa. Bye-bye ka. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abiyano, continuation sang ato nung guesting with JCI Iloilo Ilang. Kaupod naton mga abyan diri mga sa studio, no, sang Radyo Pilipinas Iloilo, ang ato nga Secretary General, ang ato nung SG sang JCI Iloilo Ilang, si Madam Eugenie Marie Senupe. Good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo, SG. Good afternoon, Vips. Yun. SG, luyag na mo, no, hibaloon, no, as mentioned earlier, no, isa man sa mga topics natin subong nga hapon, istoryahan naton ang mga projects ng local organization, ang Lala for Animals and our fitness games. So unahon naton ang Lala for Animals. Ano ba na no ang mga projects naton na ubra naton, future projects pag naton under this program? So far, what we have done, nag-walk with purpose kita to raise awareness. It's like a community walk lang around Atria. Pero ang one of the most impactful ginaton nga projects, nag-online kita nga webinar about rabies to bust myths, things like that, because especially sa mga malayo nga mga towns, no, ang iba na ginobra nila, ginapadugo nila dayon ang pilas, which actually makes it worse, or ginabutangan nila sang balunggay or sang ibang doaho, so nga mainit. So it's actually not that. You need to wash it for 10 minutes and then matik go to your animal bite center to get vaccinated. Kay ang rabies is 100% deadly but also 100% preventable as long as makapabakuna kita. Yes, it's good way, no, sa pag-remind sa aton nga mga kauturan because sakto ina, no, kung kaisa
after pagkagat, no, especially sa mga malayo nga lugar, no, with no access, no, sa aton nga anti-rabies, no, and sa tetanus naton, ang ginaubra tuod, no, ginabutan nga nila sang garlic, no, which nga maayo kay we are educating, no, sang aton nga mga tagpalamati nga it's not the proper way, no, kag hindi ina maka-cure sang rabies. And I think most people are not aware kung diin bala mga animal bite centers nga lapit sa ila, kag iban wala gakadto sa clinic kaya binila magasto, pero actually kung mga indigents kamo pwede kamo ka-avail of the services of the government for free lang na siya. And ang important, pag isang tapuso nato ang vaccine kay iba na binila mapa-injection sila once lang, tapos hindi na sila magbalik-balik, mo-wonder sila nga nag positive sa rabies ang bata or something like that, maski nakapabakuna sila, it's because wala sila actually nakabalik. Yes. I think this is not the first time nga may walk with purpose kita diri sa JCI Iloilo ilang-ilang. It's actually year 3. Nag-start siya sa 2024 kay Pres Lara under sa chairmanship ni past director naton, yun na may Gail Hawla. Siya to siya nag-start and then yun pa dayon ng namon. And also nag-start man sa 2024 that we continued up to now is ang aton nga community spay and neuter programs because hindi enough for rabies prevention, rabies awareness, hindi enough na siya nga ma-stop naton nga mangbakuna lang kita. Kay maskin mangbakuna kita pero wala ta sila nakapon, mabata sila liwat, kag ang mga bata nila wala na bakunahan, kag maging rabid sila, hindi gyapon, sige gyapon ang If rabies. it's the purpose. Yes. Kumbaga. So, tapos na kita ubra sa atong spay and neuters. Ano ang next or do we have schedule pa for this 2026? Ang natapos naton is ang June 18, nagupod kita sa iya sa Iloilo Provincial Veterinary Office sa New Lucena. We are very thankful sa Provincial Vet, no, kag sa LGU sa New Lucena, Iloilo for letting us join sa ilang project. Nag-talk man kami to about stray handling, about animal welfare in general. And we're planning to go basi mag-upod kita sa hopefully makaupod kita sa Banate naman nga spay and neuter man naton nga project. Yes. Attorney Eugene, no, as someone nga may ara ikaw sa nga ido, no, nga ginaalaga. Ay, pila kabilog ang imo nga mga ido? Right now, we have 13 dogs and 6 cats inside the house. I have what I call my illegitimate kids. Sa akon nga mga anak sa labas na ginapakaon sa kalsada. Amo na nga, CVP Marian, makato sa balay namon. Kay namon kami ido. And Yes, pero SG, no, ano ang reason nimo, no, nga why do you love, no, some pets? Growing up, gid ya, may animals, gid kami ya. Apparently, isang bata pa ko, may isa kami kaido nga, kung may strangers nga mapalapit kuno sa akon, gapangakigid siya. And, amo na guro nga, may pagkahangaway, man ako, kisa pa sinalatnan, kapag may young age, oo. Pero, I think growing up with animals teaches you compassion, gid ya, teaches you responsibility, kay, especially kung bata ka pa nga ikaw, gapakaon, nga, may set sila nga mga routines, nga mo ni oras, dapat makaon na sila, tido, gadali-dali ka man, nga maskin may katuan ka, pakanon na sila, maskin may homework ka, pakanon mo sila. And it teaches you to care for somebody nga who doesn't look like you, who doesn't speak like you. So, amo gina siya yung important. That's one thing ma-learn ginaton for caring for animals, not just companion animals like cats and dogs, pero aton nga wildlife man. Actually, Beeps, nagkadto pagid kami sang Saturday, nagkadto kami sa Mariet Wildlife Conservation Park sa Inca. Lapit lang siya sa campus ng Lambunaw. Dira na siya ang mga endemic nga mga endangered nga mga animals nga native to Western Visayas, like ang Visayan spotted deer, which you can see sa 500 pesos naton nga bill, ang Visayan leopard cat that you can see sa 50 pesos naton nga bill. May ara na to siya nga animals nga didto, pero do kinanglan gid nila more support, more funding man. Yes. So, ini ang Lala for Pets naton is one of the projects of JCI Iloilo ilang-ilang to care sa aton nga mga animals. So, ano ang mga future pagid naton, no, nga mga projects under these programs ang ilang-ilang? Ang ako personally, no, since I was active in this project since 2024, ang ginahandom ko, meron na siya nga sa Thailand, nga daw foldable siya nga pet shelters along the streets, nga daw made of tarps and daw steel lang siya, nga daw pwede mo siya kung busy hours, for example, nga taguluwa sa mga estudyante, i-close mo siya, pero kung mga grabe ang ulan or grabe ang init, pwede mo siya mabuksan para nga
napahuwayan siya bala sa mga animals, pero we're still trying to raise funds for that kay and also identify communities nga may mga animal welfare advocates gid bala nga ma-close and open sa ila, and also nga supportive man ang barangay nga mabutang sa muna nga mga structures. Pero I think diri sa Philippines do wala pa kita sang same sine or diri sa Western Visayas. So far sa mga ano lang siya, sa mga private nga mga residences nga doon nagbutang lang sila sa structure sa ilang nga mga kudal, pero not so much nga iyagit siya sang LGU, which is what we're hoping to do man. And we were planning it would be a way to repurpose, for example, kay may election na liwat next year, ang ang mga materials. election terms. So, parang hindi siya diretso basura lang bala, mag-aanda siya sila second life. Yes, and hopefully sa mga madaog naton nga mga politicians will consider that no as one of their projects man no ang ini nga hambal nimo no nga shelter for our animals. So SG no another topic ang istoryahan naton subong hapon about the fitness games. So natapos na ini nga fitness games ang JCI Iloilo ilang-ilang, and what have you achieved sa sini nga project? Actually, we partnered with CrossFit Iloilo. Ang ila nga mga gym goers nag-community workout lang siya nga wala ako nagstay sa sulod. Funny story, it's my first time magsulod sa isa ka gym in my 34 years of life. So, wala ako nagstay inside because it was so far out of my milieu. But it was a community workout designed really to encourage fitness among members of the community, among its allies, because we're fighting a long fight. And it's important that we're not just mentally and psychologically ready, but also physically ready as well, because advocacy work takes a lot of you physically din also eh. And then after that, nag-trivia night kami, the pride-themed trivia night siya. It was really fun. May ara siya nga questions about pop culture, about music, literature, Iloilo history, sadya man siya. A bit impromptu, pero it was really fun. Si Char Angel, which we had joined us kanina, she was the one who hosted the trivia night. Yes, and I think isang ini sa mga malawig na nga projects no sang JCI Iloilo ilang-ilang ang fitness games nato no dumduman kung madamo sa mga participants nato no ang naga-join sa sinino. It's good nga nagbalik ini no nga projects ang JCI Iloilo ilang-ilang. SG no, unfortunately wala nagikita sa nabilin nga oras diri sa aton nga program. Any message no sa mga tagpalamati naton, especially sa mga project beneficiaries sang JCI Iloilo ilang-ilang kag sa mga nagapamati nga women subong nga hapon? Okay, just a quick reminder to everybody to please keep your pets contained and have them spayed or neutered when you can. And happy June, happy Pride Month. Let's all remember that love knows no gender and love knows no breed. Thank you. Thank you so much, SG, no, sa imo nga pag-guest. Hopefully next time, mga 1 hour na ang atong istoryahan ay diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Philippines Standard Time, 2:00 sa hapon, mga aben, or 2:04 sa hapon. Fortunately, no, wala nagitita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babay Ka. So, bantayan no ang next nga guesting sang aton man nga JCI Iloilo ilang-ilang sa 4th Tuesday of July. Bantayan no ano naman ay ang aton nga mangin topiko. So once again luyag namon i-remind no, dapat kita mga aben no, disaster ready kita, or dapat no kabalo kita no, miara kita no nga mga go bags nga naka-ready, mga first aid kit nato no, dapat naka-ready ini subong mga aben no nga nagaulan-ulan. Hambal gani no, per day sang isa ka tawo nga handa, ang isa ka tawo nga tamad. So kabay pa no nga sa mga nagapamati subong nga hapon, kung wala pa kamo dira go bags, i-ready na. Especially no sa mga coastal areas naton, sa mga low-lying areas naton. Nga permino ginabaha or always may landslide. And syempre mga biyano, ang gina-emphasize man sa JCI Iloilo ilang-ilang, dapat ginaalagaan no, be pet owner no, or be responsible pet owners. Di naton pabayaan no ang aton nga mga hinuptan nga maglagaw dira no, makapangagat no, kag dapat kita mga biyana, dapat no gina-track naton ang pagpa-vaccine sang aton nga mga ido or sa aton dira no nga mga hinuptan.
Hindi kita kapakot no basi later on abi no wala nato ginapangayo magpangagat ini. Mas pagid ang aton nga gasto. And by the way, diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga abyan mi ara kita sang Facebook page no or group kung sa diino nagapangayo bulig no sa pila naton ka mga ido and kuring no nga mga layaw diri sa syudad sang Iloilo especially sa ilang nga mga food. So if you have extra, if you have spare dira no nga kwarta, pwede gid kamo makadonate. Oras, last 12 sa hapon. Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa amon no nga mga tagpalamati sa radyo kon sa Facebook Live sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much. Thank you man sa ako mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Vermore Aventura nga nagalantaw subong nga hapon sa aton nga live. Once again mga abyano, thank you so much kay Director Quincy, sa aton nga baby members si Madam Angelica and si SG Eugenie nga nagapungko pa sa gihapon diri sa aton nga tupad. Thank you so much gid. Mga abyan ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid